Nakipagpulong ang Department of Labor and Employment sa mga ahensya ng pamahalaan at sa mga local government units upang alamin kung naipatutupad ang Memorandum of Agreement sa construction safety sa mga nagtatrabaho sa mga construction site. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nakipagpulong kaninang umaga ang Department of Labor and Employment at Occupational Safety and Health Center kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan at local government units upang masiguro kung nasusunod ang Interagency Memorandum of Agreement, Joint Administrative Order on Construction Safety o MOA-JAO na pinirmahan noong 2011. Kasama ng Department of Labor and Employment na lumagda ang Department of Public Works and Highways, Professional Regulation Commission, Department of Interior and Local Government at Department of Trade Industry. Malaki po yung improvement because meron na po kaming harmonization na aming rules and regulations, particularly in the field of infrastructure. Katulong ng DOLE OSHC ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa 40 hours safety seminar at pagbibigay ng lisensya sa mga contractors upang matiyak na legal ang proseso bago sila payagang makapag-operate. We can be sure na lahat po na na-issue ng lisensya na yung lisensyado lang pong contractor ay meron pong training sa safety and health. Pangunahing tinalakay sa pagpupulong ang mga bagay na makakatulong upang maiwasan ang mga aksidente at maging ng pagkamatay ng mga construction worker. Violations on safety, we have also a set of sanction mechanism for the implementers, our implementers, the contractors and the safety engineers. Tinatayang may 6,500 na contractors at mahigit 2 milyong manggagawa sa buong bansa. Kaya't nakikipagtulungan din ang DTI sa private institutions upang sanayin ang mga manggagawang nasa construction industry. Kaugnay din ng pagpupulong na ito ang programang isinusulong ng DOLE na Zero Accident Program o ZAP para sa kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Muling iginiit ng labor groups ang 16,000 pisong minimum wage ng mga manggagawa. Ito ang balita ni Joanne Nan. Nagtipon-tipon sa harapan ng tanggapan ng Department of Labor and Employment kaninang umaga ang iba't ibang labor groups mula sa pampubliko at pribadong sektor upang muling igiit ang hiling na 16,000 pesos national minimum wage ng mga manggagawa. Pinangunahan ng grupong All Workers Unity ang protesta na binubuo ng mga government employees, mga guro, health workers at iba pang mga manggagawa. Na dapat ipatupad yung 16,000 na minimum wage nationwide sa buong bansa at hindi lamang sa NCR. Paliwanag ng All Workers Unity, 16,000 piso ang hinihingi nilang minimum wage dahil kalahati ito ng daily computed family wage o cost of living. Ang FLW ay ang minimum na halagang kailangan ng pamilyang may 6 na miyembro para sa kanilang pang-araw-araw na food at non-food needs. Dagdag pa ang 10% alokasyon para sa savings. Bukod sa panawagang pambansang minimum wage, nais rin ng mga ito na tuluyan ng ipagbawal ng pamahalaan ng kontraktualisasyon na anilay malinaw na pagpapahirap sa mga manggagawa. Na malinaw yan na yan nagpapahirap sa manggagawa na dapat itong tugunan ng gobyerno dahil sa kabila ng kahirapan na gutom manggagawa, kapitalista lamang ang siyang naghangad ng tubo samantala manggagawa ay mababansawdin. Dagdag pa ng mga grupo, tanging mga kapitalista at ang pamahalaan lamang ang umano'y nakikinabang sa sistema ng kontraktualisasyon kung kaya't dapat na itong ipatigil. Ayon pa sa grupo, ang pagpabor sa kontraktualisasyon ay malinaw na pagkakait ng sapat na sahod sa mga manggagawa. Apila ng mga ito ang DOLE ang dapat na magbawal sa ganitong uri ng sistema ng trabaho sa bansa. Umaasa ang mga grupo na sa pamamagitan ng kanilang mga pagkilos ay pakikinggan ng pamahalaan ang kanilang panawagan na dagdag pasahod na dapat sana ay matagal nang naibigay sa mga manggagawa. Joan Nano, UNTV News Worldwide.